Kulpot Demdem. Ilan lang yan sa mga salita mula sa iba't ibang wika at dialekto sa Pilipinas na kabilang sa binubuong glossary o listahan ng Komisyon sa Wikang Filipino patungkol sa lagay ng panahon. Balak daw itong isapubliko ng ahensya para mas maunawaan. Live mula sa Pag-asa si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, kung mas naiintindihan daw ng publiko yung mga terminolohiya patungkol sa weather disturbance o ano mga weather condition ay mas madali raw o mas magiging epektibo yung paghahanda at saka mas iwas peligro. Yan daw ang maniwala ng Komisyon sa Wikang Filipino, kaya binubuo nito ngayon yung listahan ng mga terminologies sa meteorological terminologies para raw malaman ng mas malinaw ng publiko. Kasing dalas ng pagbabago ng timpla ng langit, malimit na laman ng radyo at telebisyon ang ulat panahon. At dahil marami sa atin, kung hindi man lahat, regular na nakamonitor sa mga weather forecaster, sinubukan namin ang talas ng ilan sa usapang weather lang yan. Doon muna tayo sa madali, thunderstorm. Bigla ang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Okay? Ay! Angge. Angge ay talamsik lang yun. Ambon. Mahinang ulan. Tropical depression. Namumuong bagyo. Storm warning signal. Yun yung suspension ng, di ba, magsususpend ng klase. Hirapan natin ng konti. Intertropical convergence zone. Yan, nung hindi ko alam, pass. Gale. Pass. Gale warning. Pass. Cyclone, Cyclone. hindi ko rin alam. Pass muna. Sa pananalasa ng superbagyong Yolanda noong 2012, walang kapagurang ipinaliwanag ng mga forecaster kung ano ang storm surge o daluyong o pag-angat ng tubig bunsod ng malakas na hangin. Sa dalawang magkasunod na taong paghagupit naman ng habagat noong 2012 at 2013, mas lalo raw tumatak ang katumbas ng southwest monsoon sa wikang Filipino. Naging isang magandang leksyon yung matutunan yung itong terminologies natin through experience. After nung Yolanda, kung saan naka-experience sila kung gaano kalakas ang epekto or impact ng storm surge, mas naunawaan nila ito ngayon. Pero para sa mga meteorological phenomenon na hindi naman lahat ay nakakaranas at huwag naman sanang maranasan pa, may namumuong instrumento ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ang glossary o listahan ng mga terminolohiyang gamit sa weather forecast at kung anong kahulugan ng mga ito sa sarili nating salita. Ang unahing layunin nito ay padali ng wikang technical sa meteorolohiya upang madaling maunawa ng publiko at maiwasan ang peligro. Kung mas gamay nila ang mga salitang ito at ginagamit nila, mas nagiging maayos ang paghahanda. Mayroong 484 na mga salita at kataga na napapaloob sa glossary. Sa ngayon, patuloy pa itong pinapasadahan ng komisyon at ng Pag-asa bago isa publiko. Pero dahil sadyang may mga terminolohiyang hindi praktikal kung itatranslate pa o sadyang walang katumbas sa ating wika. Mga tinatawag at mga international recognizable na mga salita. Halimbawa, yung ITCC, Intertropical Convergence Zone, hindi natin tira-translate na yan. Yung cold front, hindi natin tira-translate yan. Cold wave. Pero maliban sa mga karaniwan ang nagagamit, pasok din sa glossary ang ilang salitang galing sa iba't ibang dialektong Filipino. Halimbawa, ang kulpot, demdem, at funat na pare-parehong ulap ang kahulugan o kaya naman ang mga matatalinhagang daluyong bagyo o storm surge at daluyong alon o tsunami, hanging hagurot o gale, kapakyasan o disaster, puntong pagkulo o boiling point at iba pa. Parang hindi applicable. Kailangan yung madaling maintindihan ng tao. Iba kasi hindi maintindihan kaya binabaliwala eh. Kung madaling maintindihan, hindi madaling gawin. May mga tinatawag tayong mga bird pains, kumbaga. Talagang halimbawa ng una yung amihan, sa northeast wind. Hindi naman natin ginagamit yung amihan eh. Ganun din yung habagat, hindi natin ginagamit eh. Pero nung lumaon, natanggap na rin natin.
Jessica, isa sa mga rekomendasyon daw ng Pag-asa sakali man na lumabas na itong listahan na ito ay huwag daw biglain yung publiko. Kumbaga halimbawa, yung storm surge, kapag iba-broadcast yan, gamitin na storm surge o daluyong bagyo. And eventually, kapag nag-stick na o may recall na sa publiko yung daluyong bagyo, saka na siya gagamitin ng buong buo at tatanggalin na yung English terminologies, Jessica. Iba yun sa daluyong alon, yun naman ang tsunami, pero hindi pa nila nire-release yung o gustong i-publicize ng husto yung terminology na yon, Cedric? Yeah, tama yun, Jessica. Nakusap din natin kanina yung Pag-asa at sinabi nila nasa letter A pa lamang daw yung kanilang pagre-review ngayon. So maraming pang pagdadaanan yan. Mahaba pa yung proseso at nandun daw sila sa process ngayon ng kumbaga nagpapalitan muna sila ng idea itong Pag-asa at saka ang KWF. Merong suggestions yung kabilang side, meron din recommendations yung kabilang side, Jessica. Dem, kulpot. Iisa lang pala ibig sabihin nun. Puro ulap yon, no? Tama yan, Jessica. At napakarami pa mga terminologies. Hindi ko na nga matandaan yung iba pa. Pero 484 words lahat-lahat. And mga phrases yung mapapaloob so far doon sa listahan nitong meteorological terminologies na ito na ginagawa ng KWF at ng Pag-asa, Jessica. Okay. Pero alam mo, suggestion, Cedric, maganda mamili sila ng terminology na common sa mga dialect natin. Katulad nung daluyon, di ba? O daluyong. Medyo common yan sa maraming lingwahe o dialect. So, madaling maintindihan ang ating mga kababayan. Tama yan, Jessica. At kanina, nung nabasa natin yung draft, meron talaga mga phrases na medyo malalalim talaga. Gaya yung mga minention natin kanina sa report. Ang explanation naman dyan ng KWF, it will take time. Talagang sa simula, mahirap siyang intindihin. In fact, nabanggit nga nila, yung amihan at saka habagat, dating-dati naman daw talaga, hindi common yan. Nitong mga nakaraang taon, particularly yung habagat, pagkatapos kang manalasa dito sa Metro Manila, alam na lahat kung kailan nangyayari yung habagat at kung kailan naman yung months na amihan naman yung umiiral, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.